Hello, everyone. Welcome to another episode of the Quiver Podcast, another special episode celebrating the 2004 championship team. Of course, as we said, that year was taken away with the UAP, but in our hearts and our minds, champion pa rin La Saldon. So I'm Kiko, joined today by Willie. Say hi, Willie. Yellow. And Gio. Hello, hello. And from that 2004 championship team, we have a special guest to tell us stories about that time, a key player on that team. Our guest today was a second overall pick in the PBA with the Pure Foods Tender Juicy Giants, diba? Tender na nga, juicy pa, giant pa. Oh, diba? PBA Rookie of the Year, All-Star, mythical team member. And from the UAP, he was a UAP mythical team member. Of course, a UAP champion. Key player for the Dasal Green Archers. And now, syempre yung amazing or ka-amazing ng PBA Moto Club, si Mr. Rico Meyerhofer. Thank you, Rico, for joining us. Thank you for having me, guys. Thank you. Thank you, Rico. So, Rico, last time we had JV, si JV Kashi here, yung teammate mo dati. So, siya dati yung si JV, natin mabait eh. Yun yung GP version, di ba? So, ngayon tayo yung no holds barred, R18 version tayo, Rico. Ano natin? So, ano natin yan? So, thank you, Rico, again for coming to the show. Our first segment for today is, Rico, it's been 20 years since 2004. Kamusta memory mo? Tandaan mo pa yung mga ano? Oh, hindi, pag nag-champion ka naman, hindi mo makakalimutan. Yun yung importante. Ayan. Sige, Rico, before we start, test natin yung memory mo. We have this segment called Derechahan. So, si Willie will ask you certain questions. Fast talk siya. Sagot lang sagot. So, it's called Derechahan, brought to you by Blue Fire LPG. O, sige, Willie, take it away. Okay, Rico, 24 seconds tayo. Per question. 24 seconds tayo dito, bawal ma 3-second violation. Okay, start natin. Nokia 3310 or 6600? 3310. Nice. Favorite class mo nung college? Biology. Oh. Ako rin, favorite ko rin biology. Aling part ng biology? Secret. Alam yun na. Secret. Ayan. Walang follow-up question. Okay, next. Favorite tambayan sa TAF? Agno. Agno, nako talaga. Magkikita talaga tayo dyan. Friendster, Testy or Text? Dati Friendster, no? Oh, Friendster. Nabuta pa natin yan. Yeah. 8-8 or Spaghetti? 8-8. Sarah G or Rachel Ango? Sarah G. JB Casio, Sarah G, no? Yan. Hindi namin tinanong yan. Para sa yan lang yung Rico. Favorite niyo ba yan? Si Sarah G? Kamukha ni Sir eh. May resemblance sila, di ba? Ito, favorite ko din to. Rico, sino star ng Cerex? Ano? Star ng Cerex. Cerex, ng 2003. Star ng? Cerex. Yung sine. Cerex. Yung sine, yung movie. Oh my gosh. Maui Taylor? Lapit na! Yan. Aubrey Miles. Oh, Aubrey Miles. Ito, next. Ito, alam mo na to. Yun, Hindi ako mahilig dyan eh. Yun nga Rico eh. Kami rin. Kami rin eh. Kaya ko lang nalaman eh, kasi may notes kami dito eh. Oh, next. Star. Sino star ng Gamitan? Hindi ko alam eh. Gamitan? Oo. Oh, hindi ako nanonood nun. Hindi ko rin namin alam yun. Oo, hindi ko nanonood eh. Hindi ko naabutan yan. Cartoons ba yan, Willie? Cartoons ata yun. Ewan ko nga, sabi sa notes ko, gawa daw ng atinista to eh. Yeah, yan Shot fire. Oh, sinong favorite Viva Hot Babe mo? Oh, yung Maui Taylor ako. No, nice. Okay, next. Mas relatable. Most hated team to play nung 2004 season? Ateneo. Nasa lista ka nga. Most hated, ito naman next, follow up doon. Most hated player nung 2004 season? Alusaini. Sino 2004? 2004. 2004. Oh, hindi. Arwin Santos.
Ako kasi yung nagpapatawa palagi. So, ang susunod sa akin, yung PJ Walsham. Si Walsham. Yeah, PJ Walsham. Ayan. So mukhang sharp pa yung memory ko from 2004. So mukhang ready tayo. We can talk about that season. Mukhang okay pa. Lahat. Alright. Sige. Going to 2004, Gio, why don't you ask Rico how he got into LaSalle and his journey, di ba? Yeah. Yun. So yun nga, Rico, like, bago tayo nag-start mag-recording, kunento mo sa amin, how did you end up going to LaSalle? Like, di ba, parang may mga balita to na medyo random tryout lang to. So, ano nangyari dun? So, ka-text ko yung cousin ko na doctor sa Manila and he said, mag-tryout ka sa LaSalle kasi fan siya ng Green Archer. Sa lahat ng mga UAP, Green Archer siya. Siya yung reason bakit ako pumunta sa LaSalle. Buti na lang, si man doktor na yan, pa-appointment kami doon, Rico. So, Papa-appointment kami doon. Nag-road kami ng ferry ng mom ko, then bus. Pagbaba namin sa top, tinanong pa namin sa guard saan yung gym for basketball. Sakto yung timing namin. That's the time nagpa-practice talaga yung Green Archer. So sabi nung sa Southgate, medyo malayo pa yun sa Enrique Razon building natin, di ba? So we walk all the way from Southgate to the gym. And then pagdating namin doon, nagsabi kami sa guard na baka pwedeng mag-tryout. Tinanong pa ng guard yung coach sa taas kung pwede akong paakyatin. And then pag-akyat ko, andun sila Coach Franz and the whole Green Archers. And then yung mom ko nag-approach kasi nahiya ako eh. Sabi, Coach, pwede bang mag-try out? Actually, ang unang tinanong ng mami ko yung ball boy. Akala tayo yun yung head coach. So, si Kuya Edgar. Si Kuya Edgar yung tinanong. Sabi kay Kuya Edgar, pwede ba mag-try out yung anak ko? Biglang sabi nung ball boy, hindi ako yung coach. Ayun, so, saka pa lumapit. So, tinanong ulit ng mom ko. And then, pinayagan ni Coach Franz. And then, sobrang skinny ko that time. And late bloomer nga. Ang pangit nung attempt ko nung tumira. Wala talagang skills. But, nung tinanong ni Coach Franz, can you dunk? Sabi nung coach namin na, Rico, can you show us how to dunk? And then, ginawa ko yung bola. And then, dinang ko. So, that's the moment na pa-wow si Coach Franz sa akin. Kahit wala akong skills, alam niya, kaya niya akong i-develop. Knowing how Coach Franz mag-motivate ng players, diba? Kaya, yun. So, going to UAAP 2004, hindi niya muna ako ginamit for the first half. Kaya sabi ko sa inyo kanina, diba, na wala pa nga akong skills and everything. But, I'm developing it every day sa practice. And then, the moment na kailangan ni Coach Franz ng rebounder sa second half, kasi I remember ito, maalala ko, kasi if tama ako ang standing namin sa first half ay 4-4. Yes, tama. Tama ba? Tama, tayo kasi FEU, so 4 yun. Tama. Ang 4-4, hindi ka papasok ng playoffs. Correct. Tama, di ba? Correct. Pag 4-4 standing mo, alanganin ka makapasok sa playoffs. So si Coach Franz experiment. And then, tinanong niya ako, nilapitan niya ako. Bago niya ako gamitin, tinanong niya muna ako, Rico, can you give me 10 rebounds? So, di ba may number pa? Ako medyo mayabang na, konti lang naman. Yung saktong yabang lang. Kailangan kasi basketball, confident ka sumagot sa coach mo. Pag sinabi mo sa coach na, Coach, baka langanin, baka hindi ko kayanin. Hindi mo mapapabilib yung coach mo. So, ang sagot ko, Coach, piece of cake. Diba? So, sabi ni Coach Franz, yabang nito Pero gusto niya yung yabang na ganun. Dahil kailangan niya nga mag-experiment So, that's the moment nung nagyabang ako kay Coach Franz na, Coach, kayang-kaya ko yan, 10 rebounds lang pala So, dun niya ako ipinasok sa rotation niya. So, second stringer muna ako. And then, first game ko, na-prove ko kay Coach Franz na, Coach, kaya ko rebound. And then, yun. Hanggang sa successful yung sugot niya sa akin, umabot kami ng finals. Ayun, Rico, like, when you
you talked about Coach Franz a lot. Pero pinapatanong kasi sa amin ni JV, ano ba yung puppy eyes? Just tapos paano ka binababa sa lupa? Ano kasi ako alam mo yung playful ako, 'di ba? I'm gonna be your teammate na happy ka dahil teammate mo ako. Lagi akong ganun eh. Gusto ko sa lahat ng mga teammate ko, ako yung magpapasaya, ako yung magki-create ng good vibes sa buong team. So, minsan sumusobra na. At nagagalit na yung mga coaches. Kasi siyempre kailangan seryoso ka din. So, yung balance, sumusobra yung kulitan. Ako ang nagsisimula. So, biglang, dun ako papupuntahin, tatawagin ako ni Coach Franz. Marami akong sequence. Ang daming beses na ako pinauwi ni Coach Franz. Pinauwi niya ako dahil sa sobrang galit niya. So, syempre, as a player, nakakahiya yung pinauwi ka ng coach, di ba? Tapos yung, ano yung puppy eyes, pagka nagkakamali, para hindi masyadong brutal yung galit ni Coach Franz, yung eyes namin, pero medyo may pagka-puppy, yung parang, papaawa. Parang, paawa. Parang puss. Alam mo yung movie na Puss in Boots? Sa Shrek. Yan. Pag pinapagalitan ako, nakaganon ako. Parang ganun yung mukha. Gumagana ba, Rico? Hindi kay Franz, kay Coach Franz. Gumagana ba yun? May effect konti lang. Kasi sa mata mo nakatingin eh. Yun yung story ng puppy eyes namin nila JV. Lahat kami ginagamit yun. So, apart from you, Rico, sino yung pinapagalitan sa practice? Si PJ Walsham. Ay, yung mga pasaway talaga, Rico. Yung mga pasaway pa pag ganun sa practice. Tapos on that note, sino yung pinakasip-sip kay Coach? Sip-sip. Si PJ Walsham pa rin eh. Parehas? Oo, kasi two-way player tawag dyan, Rico. Oo. Sip-sip, tas pasaway. Alam nila Coach Cholo yan. Alam ni Coach Cholo, Coach T.Y. Tang, JV Casio, OJ Kua. Alam nila yan kung sino yung sip-sip, si Walsham talaga. Maliban sa'yo, and kay Walsham, sino yung pasaway sa lahat? And siguro, to finalize that question, how close was that team? Like, napapansin namin, like, kasama mo pa rin sina Gako, sina Joseph Yo, sina Macmac. So, how close is that 2004 team? Yeah, I think ganun naman talaga pag nag-champion yung team eh. Magiging mas closer yung band nyo. So, kaya siguro hanggang ngayon, 20 years ago, we're in constant communication and friendship. Kasi kami sa PBA Moto Club, yung Team Amazing na develop namin, we're doing tours eh. Yeah. So, worldwide. International kami. Marami na kami napuntahan. Mga Canada, New Zealand, Europe, so Dubai, Middle East. So, na-develop namin to. Lahat sila common friends ko. And then dayo-dayo lang. Then all of a sudden, nagkaroon na talaga ng system. Kaya, masasabi ko na close kasi kasama ko pa rin. Ang mentor ko sa business, Joseph Yo. Oh. Diba? Meron kaming reunion once a year at least. Kasama ko yung tinatawag namin ng Sunday Club. So, sa Sunday Club naman, sila Cholo, TY, JV, Walsham, Kua. Tapos pati yung mga, actually, once na naging Green Archers ka, tapos naging magka-teammate kayo, hindi na mawawala yung, yung relationship. Bond yun. Tapos, sabi mo, Rico, di ba? Yung practice ni Coach Franz, ang hirap. Tapos, even yung sabi ni JV, para matuto yung pumarin press, nag-extra Diyos siya nun eh. Para makasabay sa practice. Ikaw ba? Ganun ka rin ba? Nahirapan ka na makasabay sa practice mo? Nagagaling ka probinsya? I played professionally since college 2004 hanggang 2018 or 19. So, mahirap talagang practice sa dami kong mga coaches kay Coach Franz. And there's no doubt, kung ano na lang pinag-iinom namin, may overdrive pa, extra juice, imagine mo yung Gatorade, lalagyan mo ng extra juice para double. Pocari Sweat. Yung Pocari Sweat, lalagyan mo pa ng extra juice.
Doble. Lasa, pero iinumin mo pa rin para lang mag-survive ka. Tas yung press ba, Rico, diba, sikat yung Lasal sa press na, diba? Sa Pamarin press. Sobrang hirap ba matutunan yon nung time na yon? Rookie ka pa lang. Actually, sa logical side, kaya mo. But yung stamina mo, tsaka yung agility mo mauubos. Ubos talaga kasi yung A-press, kailangan mong gamitan talaga ng lahat ng lakas mo kasi hahabulin mo lahat eh. Didepensahan mo lahat. Buong court. Full court press yun Yes. So yun, Rico, sabi mo kanina, diba, start na yung season, di ka pa ginagamit, off the bench ka pa, tas 4-4 tayo nun, diba? Nag 4-3, 4-4 tayo sa FEU, defending champion. Ano yung feeling nung team nun? Pressured ba kayo? Nagkaka-doubts? Baka di tayo mabot ng Final Four that time? And ano yung turning point ng team na after nung winning streak kayo? Actually, if tama ako if ito yung season namin na yun 4-4 kami. And then yun kinausap ako ni Coach Franz na I need a rebounder, can you step up? So, naglakas loob din ako. But I think that is the moment nung dinicide ni Coach Franz na pagka natalo tayo, kasi 4-4, after 4-4, nag-straight na kami, di ba? Tama ba? Yeah, yes. Straight na kami. Straight, dire-diretso na. O hindi na kami natalo, di ba? Sa finals na, sa FEU. Yung next in game 2. I think that's the moment pag sabi nila, pag hindi hanggang finals, pag natalo tayo, magpapakalbo lahat. I think yan yung season na yun. Pero hindi ako sure kung tama yung memory ko. Kasi dumating yung point na ginamit ni Coach Franz yun yung kalbo strategy. Andun si Joseph yung ganda ng book ni Joseph yung. Kaya nakikita nyo, nung second half, nakita nyo yung performance ng Joseph yung. Ayaw makalbo eh. 20 points lagi. Motivation niya talaga yung book. Kasi mahalaga kay Joseph yung dating nung itsura niya eh. Buti na lang. Importante sa kanya yung look. So pag kinalbo mo yun, mukhang ano yun. Mukhang hoodlum yun kung kinalbo mo yung Joseph. Paano yun si Makmak? Kalbo na, Rico. Hindi natakot. Walang pressure. Walang pressure sa kanya. But Makmak kasi will still play. Kahit walang Makmak will always be Makmak. Scorer talaga yun eh. Willie, ask you about yung second round nung nakakalaro na siya. Ayun, Rico. So, after ng 4-4, yun nga, nakwento mo about yung pressure ng team at yung pinagagawa nyo. Nung nananalo na kayo during yung win streak nyo na yun, ano yung feeling mo personally na nagiging consistent part ka na nga ng rotation ni Coach Franz noon at may impact ka nga sa mga games mo, sa rebounding mo? Ano yung feeling sa'yo nun? Well, syempre, as a rookie, nakaka-proud, diba, na kasama ka na nga sa rotation. Yan naman yung goal ng mga basketball player. Even in college, even in professional basketball. If nakasama ka sa rotation, you will feel good. Ang lang, yung consistency. So, ang advantage naman sa akin, ang dami na naming scorer. I don't need to score. Bonus na lang yung score sa akin. Isa lang yung goal ko. And madali sa akin yung goal ko kasi rebounding lang. Focus lang ako sa rebound. I think yun din kasi yung nakakapagpa-champion sa isang team eh. For me sa experience ko sa buong career ko sa basketball, if may mga players ka na willing to do yung mga small things, if balance yung may scorer ka na, okay lang, kahit di na ako may-score, basta ako, re-rebound ako. Pag may mga ganun kang players, makaka-champion ka, mananalo yung team. Kaya yung pressure, for me, in that moment, hindi ganun kataas, kagaya nung kina Joseph. Kasi, first of all, rookie pa lang ako. Lights off. Ayan. Lights off. Lights off Lights off na. Ayun, sige. So, nung itong nananalo na kayo, no, tapos nakwento mo nga, Rico, na nagper-perform talaga lahat based dun sa strength nila. Ano yung naging question din to ng isang sa mga viewers namin, no? Like, nung win streak na to, nung time talaga na yan, yun yung namimiss daw ng mga tao, yung angas ng team na yun. Yung, alam mong nananalo, kaya nila yung mga ibang mga team, ang lakas ng dating nila. Yun yung naging impression sa crowd. Pero sa inyo, sa mga players, among yung players nyo, ganun din ba? Ano yung feeling ng team na nakakasama? Kasi nung nakapanalo kami,
sunod-sunod, momentum na yun eh. And then, madadala talaga kasi ng team yun. So, yung angas na sinasabi mo, yun lang talaga yung era ng Lasal na sobrang angas talaga ng mga players. Kasi may Joseph Yeo ka, puno ng angas. May Mac Cardona ka, naka-backup sa angas ng Joseph Yeo. Tapos kami nahahawa na din. Imagine mo, remember yung Aranya sumayaw-sayaw pa? 2005, correct. Imagine mo, second year niya pa lang yun, gano'n na siya kaangas. Tapos yung JV Casio na napakabait, umaangas din, sumisigaw-sigaw pa. Nahawa na. Tapos yung Cholo, I think si Coach Cholo injured that moment. Tapos si TY Tang naman yung point guard namin. Umangas din, di ba? Tahimik lang kasi nakakahawa kasi pag may maangas kang teammate. Especially pag Ateneo ka sa kalaban, di ba? Lumalabas talaga yung angas eh. Yes, yun. Ganon din naman sa vice versa din naman, umaangas din sila. So, angasan lang talaga. Tapos, ito Rico, meron kaming may special question kami galing sa isang viewer. Coming din from yung nakwento mo nga yung angas ng team, lahat parang nag-iba din yung personality ng mga tao. May question tayo from si Timothy Cesar Lee. Sa lahat of all the team members nung 2004 team na yun, sino sa tingin mo yung member na may pinaka-impact nung time na yun? Considering na lahat nga kayo naglalaro based sa strengths ninyo, sino yung para sa iyo yung pinaka-impactful? I think for me, that season ng 2004, ang pinaka may impact sa lahat ng nasa team, si Joseph Yeo, I think, for me. Siya kasi talaga yung nag-build up ng offensive side. Sa defense naman, tulungan kami lahat eh. Kasi press break nga, full court press nga ni Coach Franz, A-defense tawag namin dun eh. So sa A-defense, tulungan yan. Pero sa offense, si Joseph Yeo talaga yung umupensa for me. Ito naman, Rico, like I wanna transition very quickly. You see, noong 2003-2004, bata pa ako. And the first dunk I ever saw in the UAAP was in the Blue Eagle gym. And nasira yung court kasi Ateneo. So, na-postpone yung game natin. So, hindi siya yung totoong first dunk ko. But the first dunk I really saw was the second round against UE. I think yun yung first dunk mo sa UAAP. Make away dunk yun. Maalala yun, but meron kasi kami si Coach Franz may special play for the specific dunk. Kasi sometimes yung dunk nakakapag-turn around ng momentum eh. Kasi sisigaw yung crowd, tatayo lahat ng teammates mo. Kasi extravagant yung dunk eh. So meron talaga si Coach Franz na play for those who can dunk, alley-oop dunk, or basta kailangan makadunk. So I think yan yung play ni Coach Franz for me. Kasi ako nga yung medyo mataas yung tumalon. So pag pinapasok niya ako, dino-draw up niya yung play na to. And then yes, UE, I think ang mga ka-matchup ko dyan sila Elmer Spiritu. If I'm not mistaken. Okay. Now, let's go into the Final Four, Rico, kasi virtual best of 3 to against Ateneo. What was your experience like in playing, first year mo yun, di ba, nang playing against Ateneo nung year na yun? Alam ko, tinatambakan na natin yung Ateneo nun eh. 2004. Support yung Ateneo na. Well, noong time na yun. Support naman lagi, Rico. Minsan lang nanalo lang yung support. Yun ang nangyayari. Nanalo yung support pa lang minsan. sila. Natuloy na sila nung nawala na kami. Sunod-sunod. Experience ko for playing versus Ateneo, syempre nakakagulat kasi yan na yung pinaka-defining moment ng basketball career mo pag puno yung crowd eh, especially Araneta. Sayang pere. So, yun yung talagang pag-Ateneo kalaban. Privilege naman kami. Ito, ma-appreciate mo naman yung Ateneo dahil gusto mo rin silang kalaban dahil ang dami rin talagang supporter both side eh. Puno talaga yung Coliseum eh. That time, Rico, sinasabi ni JV, nahirapan ka rin ba? Kasi pag yung kalaban, parang signal number 5 eh. Parang sa warm-up ba, di kayo nahihirapan uminit?
Hindi ako nagsabi yan. Ikaw nagsabi. Alam naman nila yan eh. Hindi, pag puno kasi yung crowd, mas tataas yung adrenaline mo eh. Mas ma-hype ka. Kaya nga lumalabas lalo yung emotion. Kaya I think pare-pares naman yung trato namin sa mga nakakalaban namin. Iba lang kay Ateneo kasi puno talaga yung crowd eh. Nakakadagdag ng adrenaline yun eh. And pag may adrenaline rush yung katawan mo, yung emotion mo, yung double lahat ng senses mo pagka ganun. Iba na ba yung rivalry like nowadays? Kasi like to your point, Rico, kung pareho lang naman yung kung may plan kayo and you come in and then the crowd is different. Do you think the rivalry is different na now versus during your time? Oo, I think nung napapag-usapan nga namin yun nila JB, nila TY, nila Cosyolo, Walsham, nagkukwentuhan kami. Before kasi, pag tapos ng game, syempre, nung kabataan natin, gimmick pa. Pag makikita pa rin namin yung kalaban namin, aangasan pa rin namin eh. Sa court, pag tumumba yan, sisipain mo ba yan eh? Gusto mo pang sipain kung pwede lang eh. Tapos pag magkikita sila sa labas, minsan friends pa lahat sila. May Facebook friends pa sila. Everything. Well-connected na lahat, bawat isa. Mapapalo mo na ang bawat isa, di ba? Pero nung panahon natin, wala. 3210 lang. Text lang. Di ba? Text or call lang. Wala nang iba. Yung Ateneo team na yon, Rico, sila LA Tenorio, sila Intal. Meron ka bang player na inis kalabanin nun? Or naangasan ka talaga? Si Doug Kramer. Bakit? Medyo hawig ko eh. Yan, artistahin eh, no? Hindi. Si Doug Kramer kasi, syempre nakakasama rin namin sa PBA Moto Club, di ba? Yeah. So, sumasama siya sa mga tour namin, international. Nagkakwentuhan kami. Palagi daw siyang inis na inis sa akin. Kasi di ba ang payat ko? So, pag dumadrive siya, tutumba ako. Matcha-charging foul siya. Tapos, uupo siya. Kasi, foul na naman siya eh. Dadami yung foul niya pag ako ang kalaban. Wala. Sabi ko, galing ko magpa-charge eh. So, hanggang ngayon, naalala niya pa rin yung mga ginagawa namin before. So, nakakatuwa, diba? Na pati siya, alam niya. Gia. Alright. Next. Sige. Let's focus now on the finals, Rico. Kasi, alam mo, yun naman talaga yung ng championship natin, diba? Game 1 na blowout nyo yung FEU eh. So, expect nyo ba yun na mangyari? Like, I know we beat them in the first round, pero no second round, tinambakan tayo ng FEU eh. So, game 1 ng finals, ano nangyari doon? Like, na-expect nyo ba yung blowout? And to your point, like, how was it like going up against sila Arwin? Maangas din yun sina Arwin, sina Isip. Yeah, power. I think I remember powerhouse yung FEU nun. Kasi yung buong elimination, palagi kaming talo sa kanila, di ba? Mm-hmm. So, entering the finals, dala namin yung momentum namin eh. Kaya, confident kami game 1 pa lang, kaya namin. Ganun si Coach Franz eh. Ganun siya mag-develop ng basketball team. Hindi ka pwede mag-doubt sa team mo. Papasok lalo, especially finals. So, si Coach Franz ang klase na coach na sasabihin niya sa'yo, hindi tayo matatalo. Hindi nila tayo kaya. So, as a coach, kapag binigyan mo ng confident yung mga players mo, may dagdag essence eh. Kaya first game pa lang, panalo kami, di ba? Tambak pa nun. Tambak pa. Tinambakan natin. So, I think, ganun gagaling si Coach Franz pag motivate ng mga players. Pero yung baliktad naman ko ng game 2, tayo tinambakan. So, what went wrong noon ng game 2? Oo, yun naman yung nag-overconfident naman, I think, for us. And then, doon kami binaba sa lupa ulit. And then, si Coach Franz kasi kaya niyang i-turn around eh. Pwede niyang magaling si Coach Franz gamitin yung scenario. So, nung natambakan kami ng game 2, sinabihan niya kami na alam nyo na ngayon na kailangan natin mag-hard work. Hindi pwede yung pupunta ka lang doon, confident ka. Kailangan haluan mo ng hard work.
And then, syempre, yung game 3, dikit na yun, di ba? Yep. Dikit na. Crucial na yun. Kasi, yun yata yung na-miss ni Denok. Dapat manalo sila. Yung floater niya. Nandit sa rim. Kasi si Denok nakakasama rin namin sa PBA Moto Club. Hindi niya rin makalimutan yan. At meron kaming episode na inaasar ni Joseph si Denok. If hindi nyo pa napapanood, punta kayo. Nagbabike kami kasi ni Joseph sa ni Denok before. Naging hobby ko kasi yung YouTube eh. So, way back pa kahit hindi pa siya monetize, natutuwa ako kasi gusto kong mag-create. Kasi after basketball kasi, wala ka na ibang magawa eh. Business na lang. So, at least para naging hobby din yung creation ng YouTube. So, tinanong ni Joseph si Denok. Sabi, Nok, aminin mo na sa akin. Sinadya mo yung mission. No? Kasi si Joseph yung nakabantay eh. Remember, di ba? Yeah. Tumalon si Joseph. Tapos, na-fake si Joseph. Then, all alone floater si Denok. Boarding. Hindi shumot. Yun nga. Kung shumot yun, talo tayo. Yun nga. Diba? Yun. Before nun, Rico, di ba, yung 3-pointer ni JV. Inamin niya nung interview namin sa kanya na bad shot daw yun kung isipin, pero hindi na siya nag-iisip nun eh. Yun ba yung reaction mo from watching that play na bad mo tinira JV, tapos pumasok bigla? Well, sa amin as a teammate ni JV is our pure shooter. Yeah. So, kung may titira ng outside shooting, kahit baluktot pa yung tira niya, wala kami yung problema doon. Ako especially dahil ako yung rebounder niya. Ang goal ko, pag tumira siya, pupunta ako sa loob to get the second chance points. Yun yung balance na sinasabi ko. Pag ako, hinintay ko rin yung 3-point shot kung gusto kong ipasa niya sa akin at gusto ko rin itira, mawawala yung second chance points. Sometimes mahalaga sa basketball kasi yung mga small things na nagagawa din namin as role players. Okay. Tapos, go ahead, Gio. Sige. Yeah. So, you talked about the angas of this team, diba? So, tinare down ni Mac yung FEU, Ben. So, I mean, obviously, kaibigan mo sina Denok, sina Arwin, ngayon. Ano yung experience, ano yung feedback doon? What happened there? Like, natuwa ka ba? Or like, kasama ka doon, Rico? Nag-trash talk ka rin? Hindi, ako, natural akong trash talker. Okay. Ano ko yan eh, parang nagiging energy ko. Kahit rookie ka pa lang, no? Kahit rookie pa lang? Gusto ko i-trash talk mo ko para maka-trash talk back ako. Okay. If nung ako na yung, di ba, remember, nag-champion din tayo nung season 70, di ba? Nung ako na yung, anong tawag doon? Senior. Nung ako na yung senior, ako na yung parang may voice, ako na yung may parang power. If nakikita nyo, lagi kong tinatont yung crowd ng Ateneo, kinukuha ko yung energy nila. Hindi nila alam. Natutulungan nila ako. Kasi tinumura nila ako, tinuturo nila ako. Galit sila sa akin. Yun yung nagbibigay sa akin ng energy that time. So, thankful ako sa kanila. Yan. Akala nila madidistract nila yung capability ko, yun everything. But, yun nga, kinukuhanan ko talaga sila ng energy. Ganun din si Mac. For sure, alam ko rin. Nung tinotont niya yung bench ng FEU that moment, nung 2004, alam ko na yung kailangan niya. Same kami ni Mac kailangan namin yun. Ayan. Tas, ngayon, Rico, meron bang kwento from that finals, from that season na wala pang may alam? Na naisip ka, may nangyari or ano? Syempre, hindi, alam na nabalita na yung mga nangyari before, yung mga goals, diba? At daming sequence. So, I think yung mga hindi alam, yung mga ako 2004, that's the moment na lahat yung siguro, yung mga sa trainer namin, baka hindi alam ng mga tao. Ano nangyari doon, Rico? I-share ko, yung si Dan Rose, yung medyo
skill trainer namin, Yes. yung nagpark siya sa McDo, binutas 4 na gulong niya. Nung finals to? No, Rico? Or nung season? 4 na gulong. Oo. So, yun yung sequence na hindi siguro alam ng mga tao, but syempre, natakot kami that moment kasi nagkaroon nga ng problem sa interior ng team. Grabe. Yeah. But syempre, hindi ko pwedeng kasi tapos naman na. Mm-mm. But ang daming factor na pinagdaanan namin bago kami maka-finals noong 2004. So, yun nga Rico, dami pinagdaanan yung team. Champion kayo, final buzzer. Rookie of the year, rookie ka pa lang, tas champion ka na. Ano yung feeling na yun nag-champion ka? Dahil pagdaanan. Well, yun yung nag-define ng basketball career ko. Kasi pag naramdaman mo, addicting yung championship. Yung feeling. Although, nung 2004 kasi, binawi nila yun. Yun nga. But after pa nung finals namin, ito ang problem kasi. Nung 2005 naman, nadala namin yung angas namin. Kasi intact pa rin yung team eh. Andun pa rin si Joseph. Oo, kompleto pa rin. So, nung 2005 finals, mayroon nang nagsabi sa amin na babawiin daw yung 2004. And then, kahit manalo kami ng championship nung 2005, hindi pa rin daw kami magcha-champion kasi may lumabas na yung news sa amin, sa interior ng team. So, parang, kaya siguro, hindi kami motivated to play, nabawasan. Kasi, pumasok sa utak namin, nababawiin nga yung 2004, tas kahit manalo kami ngayon, hindi pa rin pala pa sa amin. Finals yun. Tapos, nung nasuspend tayo 2006, di ba? Yeah. Tama. And then, nag-champion tayo 2007. If wala sanang issue, 4 straight sana tayo. Oo. Baka nga. Diba? Ako, naisip ko yun eh. Pumasok sa isip ko na, if kasi intact pa rin eh. Oo, if hindi namin kasi momentum yun eh. So, kung hindi namin figure out yung 2005, champion ka nun. 2006, nag-champion, I think, is UST. Yes. Dahil wala yung Lasal. Possible, di ba? Season kasi 69. Ko rin, correct. Nakakasama ko rin si Dylan Nababo sa si Jerby Cruz. Alam din nila. Dahil number 4 sila nun eh. Feeling nila kung may Lasal, di sila makakapasok sa Final 4. Kasi lagi naman nakakapasok sa yung time namin. Final 4 lagi yung Lasal. Oo. So, kung nakapasok si UST, sila yung nag-champion. So, dun ko talaga na-realize na, no, sana 4 straight pala yung 4 playing years ko, no? 4 championship sana. Oo, sayang. So, dalawa lang. Hindi nyo pwedeng tanggalin yung 2004. Kahit anong gawin nila. Yun ang tanong ko, Rico, sa'yo ngayon. Ano yung feeling mo 2004? Binawi ng UAAP. Sa'yo ba, feeling mo champion pa rin tayo that year? Personally, ano yung feeling mo doon? Oo naman. Kasi, syempre, kahit sino naman, kahit si FPU, alam nila yun, nahihiya yung mga players na binawi nila. Talaga? Kasi hindi nila deserve. Kasi, bakit mo babawiin yung championship? Ang reason mo lang is hindi graduate yung 2 player sa Lasal. Anong advantage sa basketball? Hindi na nga sila graduate, ibig sabihin wala silang wala silang degree. Anong connect sa basketball, di ba? On the court naman, Oo, so hindi naman sila overage. Hindi naman sila okay lang naman sila. Hindi lang talaga sila nakapagbigay ng paperwork sa graduation nila nung high school. But nonetheless, walang connect sa basketball. Kaya kung sa basketball world, champion tayo. Tingin mo ba... sige, Gio. So, Rico, nanonood kasi ng PBA Moto Club and I enjoy watching it. Medyo guilty pleasure ko siya. So, ngayon, given that, may petition ba tayo na bigyan ng championship ring si Gako? Oo. Gusto nga namin yan eh. Hindi. Kasi di ba, first time nagbigay ng UAAP yung 2007 na championship ring. First time yun eh. Sa history ng UAAP. Nahawa ko pa siya ngayon. Gusto kong bilhin ni Bustoyo ng 150,000. Hindi ko binigay. Napanood nyo na kay Bustoyo. In-offer ko siya kay Bustoyo kasi gusto kong yung kalahati for charity work. Tapos enjoy ko yung kalahati. Hindi natuloy, but sabi niya kukunin niya sa December. Gusto natin bigyan si Gako kasi si Mayor Francis
nag-provide ng ring sa lahat na naging championship ng Lasal. So nakakuha sila Makmak nung 2001, I think. Yung last year nga ba yun? Yung may ceremony pa, no? Okay, pinapunta nga kami doon to support yung 2007 na kahit may ring na kami. Hindi kami binigyan ng ring doon dahil meron na daw kami. So, ang mga binigyan sila Renren Retualo, sila Don Aliado. Wala si Kako, hindi siya invited doon. Nakalimutan? No. Hindi siya invited kasi wala naman, hindi nila inawardan yung 2004, which is kami. Oo, yun nga. Pati si Aranya wala. So na-disappoint kami sa event na yun. To be honest, ako na-disappoint ako sa event na yun. Kasi bakit hindi mo in-honor yung 2004? Lasalista tayong lahat. Oo. In-award mo sa Lasal. Kahit bawiin nila yun, na-enjoy natin eh. Diba? Na-appreciate ng mga alumni natin, ng mga brothers, ng buong school community, ng buong Lasallian community. Pero hindi mo in-award yung ring. Na ang sarap sanang i-award that moment. Diba? Kung event ng Lasal, sabihin mo, mag-i-award tayo ng championship ring ng 2004. Kahit anong sabihin nila, tayo ang champion nun. Pero hindi nila ginawa. Kaya kawawa si Gako. Kaya 'di ba napanood mo sa YouTube, inaasar pa ni Joseph yo. Sabi nasa labas daw ng gate, ayaw papasok ng guard sa gate. Oo nga. Pero kawawa na nga si Gako eh. Ano yun? Isa nga lang yung championship niya, binawi pa. Ayun nga. but pwede nating i-petition as lahat tayo. Tapos natin. Next na, kunyari, may nag-champion ulit yung Lasal this year. Tapos awardan sila. Sana may side award for the 2004 team players. Tama lang. Diba? Yeah. Rico, madami tayong yung buong community sa lista may hugot na 2004 binawi. Kayo kasi teammates niyo yun eh. Yung si Gatchalian, si Benitez, yung mga may issues sa high school papers na. Meron ba kayong hard feelings or sama ng loob sa kanila sa nangyari na yon? Or friends pa rin kayo? Wala whatsoever. Kasi nga, para sa amin, kami yung champion. Bonus namin, nakuha namin. Lahat. Lahat ng pwede makuha. Binawi lang nila on papers. But tayo, as a Lasalista, we're the champion. Pag nakakasama pa nga namin, actually si Benitez sa si Gatchalian, nakakasama pa namin yan. Si Benitez sa States na ngayon. Ginagawa lang namin comedy. Ginagawa na lang namin comedy. Sabi, oy, nag-aral ka na ba? Siyempre, mga barkadahan, di ba? Sa barkadahan, may asaran. Hanggang ngayon, kami nilaga ako, nag-aasaran pa rin, di ba? So, ganun kami. Wala kaming hard feelings si Gatchalian. Yeah. We love our teammates. Yeah. Ayan. I'm sure, Willie, ito naman. I'm sure, Rico, ngayon, nag-cover ng UAP ngayon, di ba? Sige. Si Willie, my questions about the current team. Sige, Willie. Ayan. So, di ba, Rico, sobrang close nyo nung team nyo noong 2004. Kamusta naman yung itong current na batch natin ng mga Green Archers? Ano yung gusto mo sa kanila? And may nakikita ka bang isang player na feel mo nakaka-relate ka sa kanya pero nakita mo sarili mo sa kanya? Alam mo, nakikita ko sa sarili ko, especially nung mga seniority ko na, yung playing style ni Michael Phillips. Kasi yun yung role ko yung role niya ngayon. Kaya I think isa siya sa pinaka-important na role in order to win the championship. Kasi last year, siya rin yung reason Kasali siya sa reason, kaya nag-champion. Without him, I think, mahirapan yung Lasal So, lalo ngayon. Kaya, I think, for me, tapos pamangkin ko si Kian Baclaan, papasok pa lang. Talaga? Talaga? Yung wife ko, pamangkin siya ng wife ko. Okay. Okay. Kaya, nung nagtatanong siya sa akin kung ano ba yung pwedeng decision, alam niya na kung bakit nasa Lasal siya. Ayun na. Thank you. Ayan, okay naman ng recruiter si Rico Ayos yan. Important yung role niya kasi mahalaga rin yung point guard Siya yung magdadala ng buong team.
May magaling na bata. Galing sa inyo yan. Buti na palipat mo. Buti na lang. Hindi lang ako. Maraming factor. Maraming factor. Siguro may effect lang yung sabi ko na paglasal ka, syempre, iba pa rin pag Green Archer. Cheers. So, Rico, nasabi mo, nakikita mo sarili mo kay Mike Phillips. Masasabi mo ba na kung si Mike nandun siya sa 2014 year or ikaw napalipat ka sa team na to, may chance ka maging teammate mo si Mike. Si Mike Phillips nga ba ang gusto mong maging favorite mong teammate or may iba pang tao sa current team natin na magugustuhan mong na makalaro? Si KQ, nakaka-chat ko saka nakakausap-usap ko So, iba rin yung work ethic ng KQ. Magaling din talaga na bata. Hindi, siya alam mo yung sana nakuha ko yung work ethic ni KQ nung bata pa ako. Kasi ako, go with the flow lang laro, tulog. But si KQ. So, Rico, alam naman natin champion team kayo, champion ka. How difficult it is or para sa'yo, gaano kahirap mag-repeat as champions na mag-back-to-back? Medyo good. Ayan, magandang question yan kasi pagka nag-champion ka kasi, lahat ikaw na yung target Parang you're looking at your back all the time na pagka ikaw na yung champion. Kaya I think kami sa side namin, if magcha-champion ka, dapat magdo-double work ka para makuha mo yung second championship. And I think yan yung ginagawa ng team natin ngayon. I think they're on the right path to win the next championship also, back to back. Ikaw, Rico, tingin mo, ano prediction mo 2024 para sa team natin? Champion. No doubt. No doubt. Yun. Okay. Rico, yan. Happy na tayo. Alam ko we were talking about 2004 and how much it meant, diba, Rico? Fast forward kaya tayo ng mga 4 years, 2008. Gusto talaga namin malaman to, Rico. Finals sa Ateneo, tayo game 1, game 2. Lamang sila pero humahabol tayo, momentum sa atin na. Because Rico, tinawag ka ng referee na bad sign ka daw sa court, tapos thrown out ka. Can you give us the real story? Ano ba talaga nangyari doon? Straight from you. Actually, na content ko na sa YouTube But kung hindi nyo, pwede nyo panoodin doon. But to be honest, yung bintang nila na nag-dirty finger ako, that is not true. Alam to lahat ng team kasi we have this specifically play na na pagka nag-zone yung kalaban, mag-switch kami ng bigs to small. So, ituturo ko yung teammate ko kung sino yung mag-switch. Tinuro ko yung teammate ko, hindi yung kalaban. And, I'm not sure bakit pumasok sa isip ng rep yung wag mo. Lights off. So, lights off ulit. So, nung tumawag yung rep, in-approach ko pa siya Actually, ang nagulat pa sa tawag, si Al-Husseini that moment. I remember that kasi hindi ko makakalimutan sa buong career ko yun. Kasi championship yun You're fighting for the championship, then matothrown out ka dahil lang napagbintangan ka. Oo nga. I think first time sa history ng UAAP yun na out of the playing court ka dahil first technical ko, imagine mo yung first technical ko that moment. Na-shoot ko yung bola, sumigaw lang ako sa air. Kunyari, pag shoot ko, layup, pak. Sumigaw ako ng, wala naman ako sinigawan. Sa sarili ko lang yun, para lang ilabas ko yung emotion ko. Tinechnical ako ng rep. Di sabi ko, bawal na sumigaw sa basketball court. Ano to, choir na? Ano to, church na? So ngayon, tinanggap na namin technical, free throw kalaban, and everything. Yung pangalawang technical ko, yung dirty finger. Grabe. So, sino ba naman, ako meron pa akong ito sa inyo ko na sasabihin. Meron pa akong isang playing year. Pang port ko pa lang yan. Nung nawala na kami nila JV, hindi na nakapasok sa Lasal ng ng Final Four. Oo, and I remember that kasi labaruan na yun naiwan Yung last year ko, gusto ko pang laruin. But because of that sequence, nung sinabi ko kina coach na, Coach,
pagtanggol mo naman ako, hindi ko naman ginawa. But, they continue playing. Hindi nila, kasi, zoom in nila eh. Remember, zoom in nila yung kamay ko. Anong nakita nyo? Pixelated. Wala. Hindi na ngayon, kagaya ngayon, HD na, makikita mo yun. Sana nga HD yung camera. Oo. Kaso hindi siya HD. So, pinanindigan nila. Ako yung main big man that moment. And then, I think, nasa first half pa lang yun ng finals. Kaya nasaktan ako. And then, nag-professional basketball, PBA na ako the next year. So, medyo masama loob mo doon, Rico, kaya hindi ka na bumili. Sumama talaga yung loob ko noon kasi ang sarap maglaro sa UAP, ang sarap maglaro sa Lasal, pride to pride yung labanan. But, yun yung naging factor, yun yung defining moment ng decision ko to go to pro. Sabi ko lang, Rico, na that was the one and only time na nasira ko yung upuan sa Araneta. Sa galit. Maraming upuan nasira nung time. So, naniniwala ka na nag-dirty finger ako? Hindi, nasira ko yung upuan kasi galit na galit ako. Hindi ka nag-dirty finger. Grabe rin mga tawag doon, Rico. Naalala ko yung mga, basta hawakan mo na si Chris Chu, foul na kaagad doon, naalala ko eh. puro pito tayo noon eh. Ginto yata kasi yung skin ni Chris Chu eh. Baka nga eh. Hawakan lang eh. Ayun. What yun? Rico, thank you. Ang saya na mga kwento mo, 2004 and onwards. Meron ka bang greetings or gusto mag-invite sa PBA Moto Club? May mga tours or shoutouts or invite mo sa YouTube page mo? I think worldwide naman yung mga Lasallian natin, yung community. Yes. So of course, regard sa kanila lahat. Dahil alam mo naman tayo mga Lasallian, one community tayo pagdating sa school natin, saka sa pride natin. So, of course, good luck din sa Green Archers natin, this UAAP. Hopefully mag-back-to-back sila. And I have no doubt na kaya nila. And of course, yung PBA Moto Club namin na naging hobby namin / charity work namin. So, na-enjoy namin. Nagagamit namin yung funding ng YouTube and yung mga projects namin for charity work namin. And then, kaya ko rin talaga binuo yung PBA Moto Club dahil nung nag-graduation ako nung 2008, nag-promise ako kay Brother Bernie Oka. So, nilapitan ko si Brother Bernie Oka. Nung kinongratulate niya ako for graduating sa Lasal, for getting my diploma, may specific na sinabi ako kay Brother Bernie na I think hindi niya rin makakalimutan. Ang sabi ko sa kanya, Brother, I will make you proud. And then ito na yung PBA Moto Club na ginagawa namin. Nagmamonthly charity work kami. Kaya this is my proud moment din na hopefully tuloy-tuloy yung PBA Moto Club na na-enjoy namin. Ayun. Congrats. Sana nga. Sobrang enjoy kami sa content mo. So tuloy-tuloy. I'm sure miss ka na rin mo sa lista at yung mga teammates mo doon. Kaya lagi panoodin mo. Pag panoodin mo mamaya naka-schedule sa 6 p.m. Pag hindi ka tumawa, money back guaranteed. Sige. Abangan namin yan. So mamaya 6 p.m., panoodin niyo yung PBA Moto Club, naka-schedule siya. I'm sure tatawa ka. Dahil hindi mo mapipigilan. Kahit tiisin mo yung tawa mo, hindi mo kaya sa content mamaya. Okay, abangan namin yan. So yun, Rico, thank you for guesting today. Okay. Salamat for 2004, lahat ng memories na nabigay mo sa Lasal at sa mga kwento ngayon. So everyone, thank you for watching and listening. Follow the Quiver Podcast on YouTube, on Spotify. Syempre, panoorin si Rico sa PBA Moto Club. So thank you everyone. On behalf of Gio, Willie, si Rico. Best of luck everyone. Take care and Animo Lasal.